Okay, it's 4:51 AM. Dito tayo sa Quezon City. Ride out tayo going to Tagaytay. Come on. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa ko to. Pero eto na nga, Quezon City to Tagaytay, balikan, one shot ride. Kaya wala nang mahabang intro, Las Paga na. Bandang mag-aalas 5 nga ng umaga nang naisipan ko mag-ride out. Medyo madilim pa pero kumpleto naman tayo sa ilaw. Saka in fairness dito sa Manila, medyo maliwanag din ang kalsada kahit madaling araw. Swabe nga lang yung pagsipa ko hanggang makarating dito sa Quiapo Church. Bala ko sana mag-drop by para makapagpasalamat saglit. Kaso nasakto tayo sa uwian ng mga nagsimbang gabi. Medyo crowded kaya dumiretso na lang ako. Napakaluwag pa nga ng kalsada hanggang makarating ako sa Roas Boulevard. Grabe nga yung preparasyon ko ng mga ilaw ko dahil alam ko delikado dito sa Manila. Pero sobrang gulat ko rin na meron tayong nakakasabay na bukod sa wala ng helmet, wala pang mga pailaw. Hay nako talaga, ayoko na lang mag-talk. Tinuloy-tuloy ko nga lang yung pagsipa at sinamantala ko na wala pang traffic hanggang sa makarating tayo dito sa crossing ng Roas Boulevard at EDSA, going to MOA. Sabay tago sa City of Dreams, rekta papunta ng Parañaque. Para sa di masyado nakakaalam, ay medyo kabisado ko rin pala dito sa Manila. Medyo matagal din kasi ako tumira dito at nagtrabaho. Pagdating ko nga ng Las Piñas ay labasan na naman ng mga nagsimbang gabi. Pero sobrang gulat ko nang may naspatan tayong Bicolano. Masarap pa mag-bike! Parot! Nakasalubong nga natin si Idol June na member ng mga malakasing Frogstrong. Ito talagang mga member ng Frogstrong walang tapo. Kahit sa sulok ng Pilipinas ata ay kaya nila marating gamit ang bike. Mga literal na malakasin. Dinire-diretso ko nga lang yung sipa ko hanggang marating ko tong Bacoor, tagos ng Imus. Maswerte na kahit bandang alas 6 na ng umaga hindi naman tayo inabot ng traffic. Medyo malala din kasi dito. Medyo natuwa nga ako nang may nakita akong signage na ang Tagaytay ay 35.8 kilometers na lamang ang layo. Pero bakit parang di nababawasan? Grabe itong Aguinaldo Highway. Ito ang patag na nakakalaspag. Parang di nauubos. Let's go. Tuloy-tuloy nga lang yung sipa ko pero sobrang nagtataka ako dahil lahat ng signage na nakita kong going to Tagaytay ay lahat 35.8 kilometers ang layo. So ano, di ako umaabante? Guys, pagdating nga dito sa parting Dasmariñas ay natapos na yung patag. Medyo ramdam ko na yung gradient na naglalaro sa 2 to 3% lang naman. Alam niyo yung paakyat dun sa Busay sa may Dicomsi at Toyota Albay? Parang ganun siya mga boss idol pero mas mahaba lang. Sa mga oras nga na to ay grabe pa rin yung adrenaline ko. Di pa rin ako makapaniwala na ngayon nagagawa ko na yung mga dati ko lamang pinaplano. Para sa mga di nakakaalam ay simpleng siklista lamang ako na paikot-ikot sa Albay. Dito na tayo sa may dulo ng Dasmariñas. Nagsisimula na yung pa 7 to 10% gradient. Pagdating nga dito sa dulo ng Dasmariñas ay lumalabas na yung pawis ko. Medyo sunod-sunod na rin yung ahon dito na may gradient na rin ng konti. Tapos may mga nakikita na rin akong signage ng Tagaytay, Twin Lakes at Nasugbu. Senyales na lumalapit na tayo. Pagdating nga dito sa bandang Silang ay sumasarap na yung sipa ko. Paano ba naman? Patarik ng patarik yung ahon pero palamig ng palamig din yung temperatura. Umalis ako ng Quezon City na nasa 30 degrees Celsius. At ngayong nasa Silang pa lang tayo ay nasa 25 degrees Celsius lang naman. Sabayan pa lang fog at konting ambon. Kombong-kombo talaga yung lamig. Nag-alalay nga lang pala ako ng pacing ko from Quezon City going to Tagaytay. Naglalaro lang yung takbuhan ko sa more or less 20-25. Medyo nagtitipid ako dahil di ko alam kung anong klaseng mga ahon ang papunta rito. Tapos umagang-umaga may nadaanan pa akong aksidente. Kasunod na nga nito yung mahabang ahon going to Tagaytay. Medyo kinabahan ako sa malayo dahil parang pader. Pero nung pinipidal ko na medyo magaan lang naman. Ang gradient nga dito ay naglalaro lamang sa 8 to 10%. Pag lumagpas man sobrang konti lang talaga. Dito nga sa parting to ang marami na akong siklistang nakakasalubong pababa. Mga umakyat galing Tagaytay. Dito rin talaga siguro yung ruta nila pag umaga na masasabi kong sobrang swabe din talaga. Wala pa tayo sa pinakasentro ng Tagaytay pero 23 degrees Celsius na. Tapos umaambon pa. Grabe pa yung fog. Woo! Kaso, kung nag-jacket tayo, mukhang tayo pagbalik ng Manila. So, tsagaan na natin. Let's go! Sobrang ramdam ko na talaga yung lamig. Tapos yung vibe nag-iiba na din. Talagang alam mong nasa Tagaytay ka na. Ultimo yung handlebar ko pati yung brakes parang galing sa ref. Napakalamig talaga. Pag-check ko nga sakto naka 60 kilometers na tayo. Tapos pag silip ko sa unahan nakita ko na yung rotonda ng Tagaytay. Sakto may naspatan tayong malunggay pandesal tapat pa ng 7-Eleven. Syempre di makakalagpas sa akin tong French vanilla sa Tagaytay. Pag nagsasalita nga ako umuusok yung bibig ko kaso mukha na akong tanga. Kaya pagkaubos ko ng kape sumipa na ako agad. Wala nga
nga pala akong itinerary pagpunta ko dito. Ang plano ko lang talaga ay maghanap ng magandang spot para mag-picture rekta pedal na pauwi. Kaya lang nung andito na ako ay sobrang natuwa ako sa weather. Napakasarap na ng lamig, napaka-aesthetic pa ng vibe. Kaya ayun, naisipan kong idiretso na ng Twin Lakes. Sa pagkakataon nga to kahit mag-isa ako ay naramdaman ko na naman yung kakaibang saya. Yung tuwa at saya na may kasamang satisfaction and fulfillment. Hindi ko na nga alam kung ilang beses na ako nakapunta dito ng Tagaytay. Pero masasabi kong iba talaga sa pakiramdam itong pagkakataong to. Ang sarap sa pakiramdam mapuntahan ng isang napakagandang lugar katulad ng Tagaytay gamit lamang ang sarili mong mga paa at ang iyong bisikleta. Masarap ba magbike sa Tagaytay? Yes na yes! Sarap! Lamig! Di nakakalaspag, promise! Woo! Let's go! Tuloy-tuloy nga lang yung pagsipa ko papuntang Twin Lakes. Tapos paglingon ko sa kaliwa, sobrang nagulat ako na merong bakanting lote na sobrang perfect ng view ng Taal Volcano kaya di ko na pinalagpas. May nakasabay nga ako dito mga siklista, isang taga Dasmariñas at dalawang taga Amadeo. Papunta rin silang Twin Lakes kaya nag-decide kami na magsabay-sabay na. Konting picture taking at video ay nag-decide na kami sumipa papuntang Twin Lakes. At nabigla ako dahil merong traffic. Yun pala ay meron ng skyway na ginagawa dito sa Tagaytay. Sa mga oras nga na to ay ne-enjoy ko na lang ang bawat sipa ko. Halos di na ako lumilingon sa kalsada dahil kaliwat kanan ng napakagandang view. Sabayan pa ng napakalamig at napaka-fresh na hangin na dadampi sa mukha mo. Talagang kikiligin ka na lang. Nakaka 70 kilometers na rin pala ako nang di ko man lang namamalayan. Ganun kasarap magbike dito, di ka talaga makakaramdam ng laspag. Nadaan nga sa tiyaga at sa konting pagtulala at nagpakita na sa amin yung karatula ng Twin Lakes. Isa to sa mga lugar na kapag pumapasyal ako ng Tagaytay, hindi ko talaga pinapalagpas. Bukod sa napakaganda na ng tanawin, ay napakakalmado din ng paligid. Ganito yung mga lugar na ang sarap tumira. Yung tipong paparanasin ka ng mga slow mornings at cuddle weather day, sana all na lang talaga. Habang tumatambay nga ay nagkaroon tayo ng chance na makilala tong mga bago nating tropa. At syempre, di natin papalagpasin yung chance welcome sila. Masarap ba magbike? Marot! Tumambay nga kami saglit dito sa Twin Lakes at in-appreciate yung napakagandang view. Sabay kuha ng magagandang picture at videos. Syempre, di pwede mawala yun. Sayang naman ang pagdayo, diba? Pagkatapos nga ng konting kwentuhan at pahinga, ay nag-decide na kami maghanap ng makakapihan. At syempre, yung meron ding masarap na lomi. Saglit pa nga lang kami pumipidal ay minadaanan na kaming masarap na kainan. Sa ganitong weather talaga ay nag-iiba yung lasa ng mga maiinit na pagkain. Pati yung kape lalong sumasarap. Kaya wala nang intro-intro, binanata na namin agad. Sa aming apat nga ay ako pa yung may pinakamalayong uuwian. Kaya pagkatapos ko kumain ay rekta paalam na ako sa kanila. Mahirap na baka abutin pa ng gabi sa daan. Masarap papunta. Eto na, pabalik na tayo sa traffic. Let's go! Nagsisimula pa lang ako sumipa pa uwi ay ramdam ko na yung dadaanan kong traffic. Matik na yon dahil rush hour na ng tanghali. Pero habang pababa pa lang ako ng Tagaytay ay in-enjoy ko muna yung mga napakagandang view. Yung mga fresh na baka na nakadisplay sa palengke. Pati na rin yung mga aesthetic na pine tree. Kahit gustuin ko nga pala wala talaga akong magandang masasabi sa nangyari sa akin pa uwi. Kaya bago tayo magkakasama mabad trip ay nais ko lang muna batiin ng shoutout yung mga nakasama ko sa Tagaytay. Si Idol Hero Emperador, si Lee Josen Cabigan, si Nathaniel Gonzaga, pati na rin ang boss idol nating si June ng Frogstrong. Isang malaking shoutout din kay Idol RJ Mirafuentes. At pati na rin sa dalawang tropa natin sa Bicol na lagi natin nakakasama mag-ride, si Eric Balila at si Brick. Sana makapedal tayo ulit soon mga boss idol. Puro ulan, traffic at usok nga yung inabot ko kaya ito. Oh my best. Waiting na. Di ba nakaka-bad trip? Pagtapos ng traffic, traffic ulit. Pagkatapos naman ng traffic, another traffic na naman. Pagdating pa dito sa papasok ng Las Piñas, napakalakas talaga ng ulan. Simulan ng Gempoy, paulan na tayo. Gusto ko na makauwi. Umay na ako. Let's go. So ayun na nga, pagkatapos ng super relaxed na biyahe papuntang Tagaytay, parang dilubyo naman yung niranas ko pa uwi. Walang katapusang traffic, hindi tumitigil yung napakalakas na ulan, nalaglag yung mini hand pump ko tapos may nagnakaw agad. Tapos ito yung makulit, pagdating ko sa may Roas Boulevard, sobrang tirik yung araw. Umay malala talaga. Dito na nga ako dumaan sa may MOA para makaiwas sa traffic. Tapos nung akala kong dire-diretso na to at papauwiin na ako, pagdating sa parting Luneta, bumuhos na naman yung napakalakas na ulan. Talagang Newsep at Bioflu malala pag-uwi. Kaya kung tatanungin nyo ko kung uulitin ko pa ba tong pagbike sa Manila, ang masasabi ko lang, never again. At pag tinanong nyo ko kung bakit, ang masasagot ko lang, parot. Parot talaga.